Okay, good morning. Mag-aalas 7. Yan. Ang taas na ng araw. Kainaman yan hanggang alas 6 ng hapon. Maliwanag pa. So pwede tayo magtrabaho hanggang maliwanag. Adjust na lang tayo. Mainit eh. Kukunin na namin yung mga unang bunga, yung natira ng nusok. Tuloy dapat marami tayong mga ahalaw ngayon, kaya lang natusok yung mga unang bunga. Kukunin natin yung mga bungang puno para magtuloy-tuloy yung pagbunga niya. Makakakuha tayo mga pangluto, pang ulam. Siyempre kami yung unang kakain ng tanim namin. Siguro mga ilang piraso lang naman, kaysa sa mahinog lang. Ay, mga bungang puno. Ay, ito lalaki pa to. Ayan, sumahid sa ano yan, kaya ganyan. Sumahid sa plastic. Hindi pala ako nakapagdala ng blade. Oh. Kaano tayo? Lutong Ilocano. Inabraw ba tawag dun o dininding? Basta puro gulay. Gulay muna tayo ngayon. Wala, hindi na to pwede sa sa ampalaya talaga. Itong lupa pang pang pahinga na. Pwede ito sa sa talong. Tatalungan namin susunod. Kakasakit sila eh. Meron na naman silang baltik. Maakit na naman, ayan. Dati hanggang dito lang eh. Parang kailangan natin mag-spray mamaya ulit. Maakit na naman eh. Kailang piraso lang ako. Ito po yung dahilan kung bakit hindi magandang inuulit yung ampalaya. Ito pangatlo na namin to. Although nilipat natin, gaganda na, lalaki naman siya, kaya lang yan, siya sa sakit. Mas prone siya sa sakit kaysa dun sa lupang hindi pa natamnan, yung basal na tinatawag namin. O siguro ito na yung huling ampalaya namin dito. Hindi ko na palalagyan ng ampalaya to. Yung kay Saldi pwede pa yun eh, pero ito hindi na pwede. Hindi maganda yung nagiging sa una makikita mo maganda yung bulas, pero pagdating dyan yung mamumunga na, yung oras na ng harvest, hindi na siya marami siyang sakit lumalabas. Hindi siya ganun kalusog. Tatalungan na lang namin itong balak na to. Susunod doon tayo maglalagay ng ampalaya sa kabila. Ayan parang umaakit na naman yung baltik niya dati dito lang eh. Ayan, dito na naman siya kasi yung hangin eh, may kasamang lamig. Ayaw ng ampalaya yan. Fungicide. Dahil na pa naman bungang maliliit sa taas. Pag yan ay nabutan ng baltik, may hirapan tayo.
tayo, almusal. I-spray po kami ngayon ng ampalaya. Masyadong maraming nanunusok. Good morning po. Spray po kami ngayon guys. Yeah! Kami po ay mag-spray. Bago po natin sprayan, kukunin po na natin yung medyo magulang. Ayan po, bungang puno po. Medyo magulang na po rin, baka inog lang po din sa puno. Ayan po, bungang puno po rin. Pare oh. Nainog yung nandun. Oo nga na eh. Nainog yung nandun. Sa akin na brown. Ganda. Nandiyan yung mouse pare eh. Kapar. Pwede na pare. Tatlong tudling lang naman po rin. Bukas maasikaso ko na po. Malabas na yung aking pasyente. Cutter na lang po muna rin sa system. May hirapan po kasi grass cutter. Matitigas po kasi ang damo to. Tinatawag po namin dito ng paragis o damong kalabaw. Tigas. Yan na po yung bunga ng talaya po natin, yung marimar. Bungang puno. Marami po yan, ano, yung maliliit. So yung mga ganito, marami na siya. Kaya mas maganda ho talaga yung hahanap tayo ng ibang variety pagka medyo mahina na yung resistensya ng ibang variety pagka matagal na. Tulad nere, nagkaroon din po siya ng sakit, kaya nga lang hindi katulad ng mistisa, mapapagaling mo ng isang linggo, bilang linggo meron na naman. Ito buhat tunong na spray to nung pampunggos. Ayan, eri lang yung una niyang tinamaan, pero dito wala na yung mga lumabas sa dahon na bago. Dapat ganun din po yan. Sunog, napagaling na po namin yan, maakyat na naman po. Kaya malamang iwanan na namin yung variety mistisa. Dito naman kami pa po-focus ngayon.
Pagka natuyo to, ayusin ko yung pagitan na yan. Malagkit usawan lupa. Guys, tapos na po kami nag-spray. Ano po ay maglalagay muna ng leteng, yung kay Pares Halde. Pre! Kumano ka dyan? Nanunusok ata dyan. Ano muna tayo, Pares? Kita ko pare. Nakakasi ka. Nakakitang. Tapos na po ang spray. Kabilis ng tubig. Oh. Ganyan Pares, sasadyan dyan, hanggang dyan. Ah, Ganyan din Pares, sasadyan. Bumili ka pa ata ang cutter pare. Na, ha? binili mo pa ata yan. Kala ni Ate Doris to. Ah, Ayun kate ah. Magandang pang ano ah. Pantang sa gilid. try mo na tayo. Sabihin mo naman, pahiyakin ko. Ikaw lang iniintindi ko pare, puyat ka eh. Baka Tama. mamaya Overpatek. makita kita dyan, matigas ni katawan mo. Ikaw ang inaalala ko pare. Iniintindi ko lang pare, anak ko eh, kung ako lang eh. Mas na ano pala, nakaka lambot pala yung pag-iintindi, hindi yung pagod. Oo. Meron kang iniisip pare. Oo. Ang ulam po natin ngayon ay pinakwa. Lutong dinimiti. Lutong ilukan.
Kain tayo. Ano to yun? Diningding yan. Dinengdeng. Sa Tagalog, inabraw. Ilocano din yun eh. Ano rin yun? Alam ko Ilocano din yun eh. Sa atin parang bulang lang eh. Parang ganun. Bulang lang, sa atin yan. Bulang lang. Ito ah. May bataw dapat. Yan eh. May bataw. Sigarilyo. Mani, alam mo like meron mani. Mani, meron. Wala naman. Sigarilyas at mani. Para alam mo kulang niya. Yung hagod. Oo, yung ano. Agod nga, tsaka Ganito yung sigarilyas. nandun niya sa may rooftop. Bataw. Ano yan? Yung ano tawag dito pare? ano to, yung tawag? Spinach. Hindi. Lompin. Alagaw. Lagaw ba? Oh, pare. Lagaw yung nandun. Pare. Oo, yung nandun pare. Parehas lang pare, yung nasa Lagaw yung rooftop. nandun. Nasa rooftop. Yung nasa rooftop. Tinumitaw niya parang tao ng sili. Sarap pare yun sa mga binabangkak na hito. Ang daming bulaklak pare. Yan. Pansitan. Sigaro yan. Bali yung talong galing sa farm 1 yan, di ba? Galing sa farm 3. Kailangan ng kalamansi. Meron dyan pare oh. Nakunti yata nung ang pala nilagay mo yun. Dalawang malaki yun. Ayaw mong palaya. Dalawang malaki yun. Ang sarap yung ang palaya natin. Yun lang ang masarap sa mistiso. Talagang hindi siya mapait talaga. Tali si Marimar, matitikman din Ito, natin. hindi pa natin natikman pare eh. Yung taling. Nakabilang linggo. Nakakuha na tayong bungang puno dyan. Mga granada. Ay, may tubig yan. Irrigation. Merong bagong biling ano dito, lote. Kaya kung nakikita nyo yan, nakabakod na dilaw na yan. Hanggang dun. Pakahaba niya. Kung di ako nagkakamali, nasa 5 hektarya yan. Yan, may mga baka na sila. Oh. Gagawin nilang ano, farm. Alaga ng hayop. May mga kambing din yata sila, yung maliliit. Papasana all ka na lang. 5 hectares, hindi bababa sa 8 million, 6 million o 10 million, di ba? Hundreds, marami ako pero millions pala. Meron tayong ganun, meron akong ganun. Yan ang una kong ibibili. Yan ang una kong pag nakuha ko yung unang 1 milyon ko, bagay 1 milyon sa ngayon dito sa amin, yung 1 milyon hindi na makakabili ng 1 hektarya. Mahigit 1 milyon. Kailangan meron kang 2 milyon mahigit para makakuha ka ng 1 hektarya. Ay sabi ko, pagka kung sakaling magkaroon tayo ng chance na magkaroon ng ganun, millions, yan ang napakagandang i-invest. Parang ginto yan, o mas mahalaga pa sa ginto dahil tumatagal. Hindi yan yung bumababa ang presyo. Habang tumatagal, tumataas din ang presyo niyan. Bakit nasabi kong mas mahalaga pa yan sa ginto? Kasi dyan tayo kumukuha ng pagkain. Dyan ang gagaling yung pagkain natin. Yun yan dito sa kabila, yung naarkila natin 9 hectares kasama yung palayan. Merong nagsasuggest sa akin
ako na lang daw kumuha, hulugan ko na lang. hindi natin kakayanin kasi kahit hulugan sabihin mo na 100,000 isang buwan, nako retired na ako bago ko matapos yan. Baka hindi ko matapos. Saka siyempre hindi papayag yung may-ari, gusto niyang cash. Yung palang ganyang kalaking pag meron kang ganyang kalaking lupain, malaki din yung amilyar taon-taon. Sabi nga ni nanay nung binayaran ko to, sabi niya, alam mo yung bibigay mo sa akin, ibabayad mo sa akin 85, sabi niya ibabayad ko lang ng amilyar yan. So, ibig sabihin marami silang lupa. Ayan o, hindi na pitas, sayang. Itong tubo namin na to, mura lang dapat ang magagastos ko dito, siguro mga nasa 15 o 14, mga ganon, 14,000 pati labor. Kaya lang ang nangyari, ito makinig kayo, baka balak nyo magpatayo ng deep well. Ang unang pwesto niyan doon sa kabila, pinabao namin na kumuha naman, kaya lang mahina yung buga niya una. Sabi ko, duda ko. So lumipas ang 1 linggo, nagbara na siya, hindi na siya naglabas ng tubig. So ngayon nilipat nila, tinawagan ko ulit yung tubero, nilipat nila dito. Ang nangyari, panibagong charge. So kung magpapatayo kayo, mas mainam kung malinaw yung usapan na hanggat hindi siya kumukuha, kung ano yung babayaran nyo. Kasi ang mangyayari doon, kung halimbawa ito pangalawang lipat hindi kumuha, panibagong charge na naman sa labor. So madodoble kayo. Mas mainam yung maganda yung malinaw yung usapan bago kayo mag-agree. Pero dito sa amin, sad to say, ganun talaga. Pag hindi siya kumuha, papalipat natin, babayaran mo yung labor, yung taong magtatayo, yung araw nila babayaran mo. So di ba dapat hanggat di nakakuha ng tubig, sagot nila. So ganun dito sa amin ewan ko lang yung ibang hindi naman lahat, hindi ko pa nasubukan. Sana meron tayong makuhang ganun, yung hanggat di nakakakuha ng tubig, kailangan hindi nila titigilan, di ba? Pwede naman tayo magdagdag So kung kada lipat babayaran mo yung labor, talong-talo, lalaki gastos. Ito gumastos ako ng 28 labor materials, pero dapat nito nasa lang, wala pang 15,000 dapat gagastusin natin dahil PVC lang yung ginamit. Tsaka lang siya, 3 tubo lang. Hindi ko alam kung nagdagdag pa ako ng kalahati. Ganun daw ang level dito sa amin, dito sa farm 2, 3 tubo. Sa bagay doon sa farm 1, 3 tubo at kalahati rin yun. Yan, dyan sa nakapwesto dati. Kaso hindi nagtagal, 1 linggo lang nagbara na. Kinakabahan ako nung nilipat dito, baka ako hindi na naman kumuha, panibagong charge na naman. So nung binaon nila, tamang-tama sinalpakan ng makina, malakas na yung buga. So sabi ko, ito ayos na to kasi buhangin na yung binuga niya. Pagka putik-putik tapos mahina yung buga, delikado. Konti na lang, ito na lang. Bukas siya rin na yan. Okay guys, bukas naman. Maraming salamat. Kita kits. So Jet,